Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hulikam sa Maynila ang isang insidente ng snatching o panghahablot ng cellphone. Naaresto ang isa sa mga suspect sa tulong ng napadaang truck ng bumbero. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Tinatahak ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng Tayuman Street sa Barangay 353 Santa Cruz, Maynila nang makita nila ang dalawang lalaking ito na sakay ng motorsiklo. Ang angkas ng motor, biglang hinablot ang cellphone ng pasahero ng tricycle na nakaparada sa tabing kalsada. Hinabol po nung biktima yung nanghablot po ng cellphone niya. Nahila niya po yung likod niya. Bigla pong nalaglag po yung tao sa yung humablot po. Na out of balance po kasi siya, nahablot po siya nung biktima. Ayon sa pulisya, malaki ang tulong ng BFP sa pagkakaaresto sa lalaking nanghablot ng cellphone. Nung time na po na nahablot na po nung suspect yung cellphone po nung biktima natin, papadaan din po yung fire truck ng BFP natin. So ang nangyari po, hinarang nila yung motor na sinasakyan po nung suspect natin. Nasugatan pa ang suspect nang sumabit daw sa fire truck habang tumatakbo. Ang kasabot niyang nagmamaneho ng motor, nakatakas. May sumigaw po kasi na may snatcher. Kasalukuyan pong nandun po yung pulis natin na nagpapatrolya. Agad pong narespondan yung tao pong nangailangan ng tulong. Naresto ang 23 anyos na suspect na tumangay sa cellphone. Ayon sa pulisya, humigit kumulang 10,000 piso ang tinatayang halaga nito. Aminado ang arestadong suspect sa pagnanakaw. Nag-aako lang po yun kasi sa hirap ng buhay. Kapos po sa pera, first time lang po yun. Dati na raw siyang nakulong dahil naman sa illegal possession of firearms. Reklamong robbery ang isinampa laban sa suspect na nakakulong sa Santa Cruz Police Station. Patuloy na tinutugis ang kasabwat niya. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang residente ng Navotas ang lumikas muna dahil sa matinding pagbaha na dulot po ng high tide at pagkasira ng bahagi ng river wall. Nangangamba rin silang maulit yan dahil sa inaasahang high tide mamaya pong hapon. Balitang hatid ni James Agustin. Hating gabi na abala pa rin ang mga tao ng DPWH sa paglalagay ng plywood at sandbags sa bahagi ng river wall na nasira noong Sabado sa Barangay San Jose, Navotas. Nagdagdag sila ng mga sandbag dahil inaasa ng 1.7 meters na high tide bago mag-alas 2 ng hapon ngayong araw. Pinagana na rin ang pumping stations. Kahapon kahit pa may sandbags na ito ay bumigay pa rin at hindi kinayang agos ng tubig. Ang pagkasira ng bahagi ng river wall na sinabayan pa ng high tide at hindi pa naaayos sa Tangos Tanza Navigational Gate nagdulot ng pagbaha sa ilang kalsada sa lungsod. 2 araw na ito nararanasan ng mga residente. Si Peregrino inabutan naming hinahakot ang kanyang mga gamit. Sa 6 na dekada raw niyang paninirahan sa lugar, ngayon lang nila naranasan ng ganitong kalalang pagbaha. Kaya ang kanyang mag-anak uuwi muna sa Nueva Ecija. Lakas ng pasok ng tubig. Yung anak ko nga nagkapobya kaya uuwi kami Nueva Ecija tapos kaninang umaga ganun pa rin. Ayoko na dito sa anak ko. Mahirap din mawawalan ng hanap buhay. Pag-uwi doon, probinsya. Si Girlie naman abala sa paglilinis ng kanilang mga gamit na nalubog sa tubig. Nangangamba raw sila dahil high tide na naman mamayang hapon. Hindi namin naasan. Actually, pag high tide, wala naman siyang problema. Kumbaga, for the first time, for how many years na high tide, except pag may bagyo ayun, walang kasi nga nasira daw yung pader. Sa tala ng CDRMO, umabot sa mahigit 260 pamilyang lumikas. 77 pamilya ay nananatili sa evacuation center, habang ang iba ay nakituloy sa kanilang mga kaanak. Dahil naman sa inaasahang high tide ngayong araw, asynchronous classes munang ipatutupad sa Navotas Elementary School 1, Tanza Elementary School at Tanza National High School. Gayon din sa Navotas National High School, Navotas National Science High School at Bagong Bayan Elementary School. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May bagong low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
Namata niya ng Pag-asa, 1,125 kilometers silangan ng Central Luzon. Nananatiling mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo. Sa kabila niyan, magpapaulan ng trough o extension ng LPA sa Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora at Quezon Province. Ang malaking bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila ay uulanin naman dahil sa hanging habagat. Posible naman ang mga local thunderstorms sa ilang panig ng Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Asahan po ang ulan sa halos buong bansa sa mga susunod na oras. May heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Inaalerto ang ating mga kapuso sa Malabon City sa pagdating ng high tide mamayang 1:45 ng hapon. Posibleng umabot yan ng 1.70 meters ayon sa LGU. Beep 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 sa mga motorista, may inaasahang rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya, 1 peso and 80 centavos kada litro ang bawas presyo sa diesel matapos ang 4 na linggong oil price hike. Sa gasolina naman, may bawas presyo na 1 peso and 40 centavos matapos ang 6 na linggong taas presyo. 2 pesos and 20 centavos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene na tumaas ang presyo sa nakalipas na 3 linggo. Ayon sa Department of Energy, epekto ang rollback ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Pumayag ang 4 na kumpanya ng langis na magbigay ng diskwento sa mga public utility vehicles. Ayon kay Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin, sa panayam ng Super Radio DZBB, pumayag ang Petron, Caltex, Shell at Clean Fuel na magbigay ng piso kada litrong discount sa mga PUV. Malaking tulong na raw ito sa mga tsuper, lalo't hindi makontrol ng kagawaran ang presyo. Noong nakaraang linggo, pautay-utay na ipinatupad ang oil price hike para na rin maibsan ang epekto nito sa mga motorista. Huli kamang lalaking yan na inakyat ang pader ng isang bahay sa Barangay Poblasyon, Polomolok, South Cotabato. Nagmasid-masid siya at sumisilip sa bintana hanggang sa tuluyang buksan ang bintana at pasukin ang bahay. Una niyang hinalughog ang sala at ilang beses nagpabalik-balik sa bintana para ilabas ang mga ninakaw ng mga gamit. Bukod sa sala, pinuntahan din niya ang kusina at mga kwarto sa unang palapag ng bahay bago lumabas. Ayon sa may-ari ng bahay, natangay na magnanakaw ang tablet, wallet na may lamang pera, mga card at ID. Aabot umano sa 10,000 pesos ang nakuha ng lalaki. Batay sa investigasyon, natutulog lang sa second floor ang mga residente ng bahay. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng suspect. Pati copper tubes ng mga aircon sa isang simbahan sa Quezon City hindi na po pinalagpas ng mga magnanakaw. 3 arestado na itinanggi ang alegasyon. Balitang hatid ni James Agustin. Kita sa CCTV footage ang 3 lalaki na binababa ang mga copper tube mula sa isang tricycle sa bahaging ito ng Barangay Bungad, Quezon City madaling araw nitong Sabado. Inilagay muna nila ito sa gilid ng kalsada at saka inayos. Ang mga copper tube ninakaw pala nila sa compound ng isang simbahan. Sa CCTV namang ito, kita ang isang lalaki na kinukuha ang mga copper tube ng air conditioning units. Ayon sa pulisya, nadiskubre ng isang empleyado ng simbahan ng pagnanakaw. Nasilip ng ating complainant na sa kanyang cellphone na yung sa live CCTV footage na merong nagaganap na pagnanakaw doon sa kanilang simbahan. Bandang alas 2 ng umaga. Kaya tumawag po sila sa ating PNP hotline, 911. Kaya agad-agad po nakapag-responde ang ating kapulisan. Sa manhunt operation ng pulisya na aresto ang 3 sospek. Natunto ng ginamit nilang tricycle pero hindi na nabawi ang mga ninakaw na copper tubes. Inaalam pa raw ng pulisya kung may grupong kinabibilangan ng mga sospek na ganito ang modus. Itong mga suspect, mayroong mga previous cases ng robbery, akyat bahay, as violation ng 10591, yung barel. Yung isang suspect po natin, nahuli na rin siya sa section 11 ng 9165 ng Anti-Illegal Drugs. Itinanggi ng mga suspect na sangkot sila sa pagnanakaw. Hindi ko magagawa yun, pinara lang po ako ng mga pasero ko na hindi ko kilala. Sir, wala po akong kinalaman din, sir. Ako po yung may-ari ng tricycle talaga. Pinapabiyahe ko lang siya. Hindi po ako dun kasama po. Wala po talaga po akong alam dun. Nasampa na ang mga suspect ng reklamong robbery.
James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Humina raw ang bentahan ng tawilis sa Balete, Batangas. Chris, bakit kaya? Connie, nangangamba raw kasi ang mga mamimili kung ligtas pa ba ang tawilis na galing sa Taal Lake. Kasunod dyan, nang siniwalat ni alias Totoy na akusadong gustong tumestigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sabi niya doon daw kasi sa lawa itinapon ang mga katawan ng mga sabungero. Mula niyan, naging matumal na ang bentahan ng tawilis sa paligid ng Taal Lake. Kwento ng ilang nagtitinda, kung dati ay umaabot sa 20 kilo ang naibebenta nila, maswerte pa raw ngayon na makabenta sila ng 5 kilo. Ayon naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, hindi dapat mangamba ang mga mamimili kung sakaling totoo man ang pahayag ni alias Totoy. Plankton daw kasi at hindi naman karne o laman ang kinakain ng mga tawilis. Binunot at sinunog naman ang mahigit sa 8 milyong pisong halaga ng marijuana sa Tinglayan, Kalinga. Biyernes nang mabisto ang 30,000 marijuana plants sa isang plantasyon sa Barangay Lokong. Kinabukasan, isa pang plantasyon na may tanim na 6,000 marijuana plants ang nadiskubre sa kaparehas na barangay. Walang naarestong sospek sa parehong lugar. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga nasa likod ng mga nasabing plantasyon. Sensor-based na ang 76 na traffic light na hawak ng Metro Manila Development Authority. Kasunod yan ang pagtatanggal nila ng timer sa mga ito. Ibig sabihin, magbabase na sa volume o dami ng sasakyan ang pagpapalit ng signal ng mga traffic light batay sa nakukuhang datos ng sensor. Sa halip na countdown timer, magbiblink ang green na ilaw bago ito maging dilaw ng 3 segundo at tuluyang maging pula. Bahagi raw yan ng kanilang adaptive signaling system. Pero ang ilang motorista, mas gusto raw ang traffic light na may timer dahil mabilis umanong magpalit ang ilaw kung sensor-based at mahirap matansya ang nagbiblink na green light. Happy Monday mga mare at pare! Malapit na nating makilala ang big winners ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ang duo ni Brent Manalo at Mika Salamanca o Breka ang huling nakapasok sa Big Four matapos sumakses sa Last Big Jump Challenge. Bago niyan, napabilang na rin sa Big Four ang Chares o ang duo ni Charlie Fleming at Esnier, Rawi ni Ralph De Leon at Will Ashley, at Azver ni AZ Martinez at River Joseph. Nagbukas na rin ang botohan para sa duo na gusto ninyong manalo. Sa Sabado, July 5, ang Big Night. Samantala, ang Dusby nila Dustin Yu at Bianca De Vera ang last evictee sa bahay ni Kuya. Mainit na sinalubong ng supporters sina Dustin at Bianca sa outside world noong Saturday. Naroroon din ang kanilang pamilya. Nagpasalamat din ang dalawa sa lahat ng sumubaybay sa kanilang PBB journey. Pinawalang bisa ng Manila Regional Trial Court Branch 34 ang termino ni Alice Guo bilang mayor ng Bamban Tarlac dahil siya ay Chinese citizen. Kinatigan ng Korte ang co-warranto petition ng Office of the Solicitor General matapos mapatunayan na iisang tao lang si Alice Guo at ang Chinese na si Guo Huaping. Undoubtedly o walang pagdududa na Chinese citizen daw si Alice Guo na nakapasok sa bansa bilang Guo Huaping. Dahil sa simula pa lamang ay disqualified ng tumakbo si Guo dahil sa citizenship, pinawalang bisa rin ng Manila RTC ang kanyang proklamasyon at termino bilang mayor. Sabi rin ng korte na maliban sa birth certificate na may pangalang Alice Leal Guo, wala nang ibang naipakitang ebidensya ang kanyang kampo na magpapatunay na may karapatan siyang maupo bilang Bamban Mayor. Ayon sa Office of the Solicitor General, pwede pang iapila ng kampo ni Guo ang desisyon ng Manila RTC. Sinisika pang kunin ang pahayag ng kampo ng dating mayor. Ilang beses nang iginiit ni Alice Guo na Pilipino siya. Karambola sa Davao City. Magkakasabay na bumibiyaya ang 6 na rider na yan sa barangay Los Amigos. Ang isa sa kanila nasagi ang motorsiklong nasa unahan at biglang sumemplang. Bumambalang ito sa kalsada kaya nadamay ang 3 kasunod na rider na hindi na nakapreno
Dumaustos ang 4 na rider na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Wala silang pahayag. Ayon sa isang kagawad ng barangay, magkakasama ang mga nasangkot sa aksidente. Wala namang ibang nadamay. Sa mga kapuso po nating nanay, may paalala ang mga eksperto tungkol po sa pagtulog ng inyong mga anak. Hanggat maaari, iwasang nakadapa sila sa pagtulog. Gaya na lamang po ng sinapit ng isang batang lalaki sa Quezon Province na nasawi kasunod po ng pagtulog niya sa naturang posisyon. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Walang kamalay-malay ang inang si Jennifer, hindi niya tunay na pangalan, na ang ordinaryong gabing kapiling ang anak na 1.5 taong gulang mauuwi sa trahedya. Alas 8 ng gabi, June 21, naghapunan daw ang kanyang anak ng kanin at sabaw. Matapos ang kalahating oras, dumede raw ito bago natulog bandang alas 9 ng gabi. Around 12:40 a.m. po. Di naman po talaga ako usually na gigising ng ganong oras. Pero nagising po ako kasi pakiramdam ko po na iihi ako. Nakita ko po nakadapa siya. Then naamoy ko po na para siyang nag-poop. Nung tinihaya ko na po siya, sabi ko po, parang siyang sobrang lantay niya. Tapos hindi po siya nagalaw. Then nung binuksan ko po yung ilaw, nakita ko po na yung bibig po niya medyo violet na. Isinugod sa ospital ang bata at doon lumabas na marami raw liquid at pagkain na nakuha sa baga ng bata. Base sa death certificate, aspiration, pneumonia ng ikinamatay ng bata. Ang ibig sabihin daw po nun, marami po yung mga contents po na galing sa tiyan napunta daw po sa baga. Na ang dahilan daw po nun, dahil nga daw po nasuffocate siya, nakadapa siya, ang instance daw po ng tao pag hindi makahinga, masusuka. Sa case po ng anak ko, nakadapa po siya, hindi po niya nailabas yung suka, kaya po doon po siya dumaretso sa baga niya. And then, nalunod daw po siya sa sarili niyang suka. Nakadapa po siya, naka-close po ang bibig. Huwag niyo po hahayaan na kahit po sana yung anak niyo na nakadapa, huwag niyo po hahayaan na matutulog sila ng ganon kasi baka po matulad siya sa anak ko na sanay naman po dumapa pero ganon po yung nangyari. Ayon sa eksperto, base sa pag-aaral, hindi maganda ang pagtulog ng nakadapa lalo na sa mga sanggol at bata. Some of them researchers show that sleeping on the stomach can block the airway because it increases what we call rebreathing. That means they breathe on their own exhaled air. Bumababa yung oxygen mo sa katawan mo. And the level of carbon dioxide rises. So that's really not good. If you have a baby who is in the chest position, hindi nila kayang bumaliktad to stay on the back position already. As the child gets older, that doesn't happen anymore. Kaya raw sa American Academy of Pediatrics, ikinakampanya ang back to sleep o pagsigurong hindi padapa ang pagtulog lalo na mga bata. Bukod dyan, mainam din daw na suriin kung may ibang posibleng kondisyon sa paghinga ang anak lalo't hindi pa nila kayang sabihin ang kanilang nararamdaman. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Problema pa rin ang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila ngayong tag-ulan. Sinasabing nakadaragdag dyan yung mga bumabarang basura sa mga daluyan ng tubig. Kaya para sa isang grupo, hindi sapat ang mga proyekto kontra baha. Kung hindi magiging disiplinado ang mga tao. Balitang hatid ni Darlene Kai. Sa pag-ulan sa Mandaluyong, naging malaking perwisyo ang baha sa ilang lugar. Bakas din naman naglutangang basura, pati mga patay na daga. Hindi maikakailang na ulit sa Mandaluyong ang pagbaha sa Maynila at Quezon City kamakailan na nasisi sa pagbara ng mga basura sa mga daluyan dapat ng tubig ulan. Sa Quezon City, inaayos na raw ng LGU ang drainage system sa mga lansangan malapit sa Don Antonio at Batasan, bunsod ng naranasang baha sa Commonwealth Avenue. Sabi naman ng DPWH, tuloy-tuloy ang kanilang flood control project sa Metro Manila. Ngayon, ang instruction si Presidente is we have to find a holistic solution tubig baha ng Metro Manila. Yung kasi yung watershed natin ng Metro Manila is nasa Sierra Madre. So sabi ni Presidente, gumawa tayo ng impounding structures pa doon para hindi tuloy-tuloy ang pagbagsak ng tubig sa Metro Manila. Pero aminado si Bono na dahil malalaking infrastructure projects ito ay hindi yan basta-basta matatapos. Kaya nakikipagtulungan sila sa MMDA para sa flood management program gaya ng rehabilitasyon ng pumping stations.
Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang MMDA, pero nauna na nilang sinabi na gumagana naman daw ang lahat ng 71 pumping stations. Iniikot din at nililinis ng MMDA ang mga estero bilang isa sa mga solusyon sa mga basurang nakabara sa mga drainage system. Ayon sa MMDA, may 273 creeks sa Metro Manila na may kabuang haba na 570 kilometers. Sabi ng environmental advocacy group na Eco Waste Coalition, hindi sapat ang flood control infrastructures at projects. Dapat daw talagang pagtuunan ng pansin ang problema ng basura. Ang solusyon ay hindi lang manggagaling sa gobyerno, pero kailangang pagtulungan ng bawat isa. Tayo disiplina ng ating mga kababayan sa huwag na magtapong-tapong sa bahagi ng ating mga duty bearers, yung mga nakaupo sa gobyerno na nasa mga lokal, ipatupad kung ano yung nasasaad sa batas, magkaroon ng segregation of stores, magkaroon ng scheduled collection para hindi halo-halo. Magkaroon din ng linis, no? Yung mga drainage, kasi yung isang source ng pagbabaha dahil hindi umaagos yung mga drainage natin. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa nasirang river wall sa Navotas na nagdulot ng malawakang pagbaha at lagay ng iba pang floodgates dito sa Metro Manila. Kausapin natin si Engineer Josel Bolivar, Chief Maintenance Engineer ng DPWH NCR. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po, sir. Opo. At sa mga taga-panood ng iyong programa. Ano pong aksyon yung ginagawa ng DPWH sa nasirang bahagi po ng river wall sa Navotas na nagdulot nga po ng pagbaha? Ngayon, sir, yung aming District Engineering Offices, ang Malabon Navotas District Engineering Office, ay patuloy po ang koordinasyon doon sa LGU para naglagay po sila ng sandbag po doon, sir, sa nasirang portion ng river wall po. Para mapigilan po ang pagpasok ng tubig dito sa parte ng mga kabahayan. Opo. Gaano po katagal kaya matatapos ito? Dahil pangamba nga pagka nagka-high tide mamayang 1:45 tataas na naman yung tubig doon sa lugar. Yes, sir. Sa per information po there, sir, doon sa field, ang sabi naman po ng may-ari, yung private na may-ari ng shipyard is baka itong week matatapos na nila. Kasi sir, may nakaabang na din po itong mga board piles So kung maganda ang panahon at baka itong within week na to, sir, matatapos na nila yung pagkumpuni ng nasirang river wall. Paano kung magkaroon po ng malalakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan, lalo't tatagulan pa man din at nasabayan pa ng high tide? Yun nga, sir, kaya meron tayong nilagay na sandbag para yun po, sir, ang temporary na magpigil doon sa mga pag nagtumaas ang tubig dagat, mapigilan niyang pumasok dito sa loob ng kabahayan yung tubig. Pero yung river wall na po ba yun, talagang design siya na talagang mariretain niya o mapipigilan niya yung pagpasok ng tubig, lalo na pag high tide, or wall lamang ito na shinore up? Kasi sir, private kasi yan, sir, properties. Siguro, sir, nakadesign naman yan, sir, para doon sa pressure ng tubig. Yung sir, matagal na rin daw kasi yan, sir, na nagawa, kaya medyo siguro nasira na siya. Dahil po ba rito, i-inspectionin nyo na yung kabahaan nitong river wall na ito? Kung yung integrity nito intact pa rin? Opo, sir, nandyan po yung aming District Engineering Officer para tingnan ang mga iba pang mga river wall dyan, sir. Baka meron nang ma-observe ng mga sira doon sa mga iba pang portion ng river wall po. Nabanggit niyo po, pribado yung may-ari nitong lugar na ito. Sino po ba yung in charge sa maintenance nitong mga river wall na ganito? Lalo na kung pribado nga yung may-ari. Kung pribado, sir, ang may-ari, sila po, sir, ang in charge sa river wall. Kasi hindi namin basta-basta pasukan yan kasi private na po yan, sir. Kumusta naman po yung mga floodgates natin sa ngayon? Kumusta yung maintenance nila? Sa ngayon, sir, okay naman, sir. Yung floodgate natin dyan, sir, na under repair is baka bukas, sir, magpo-function na siya, sir. Dyan sa portion na yun, sir, na floodgate. So inasa maiibsan po kapag hindi pa natapos itong ginagawang river wall? Yes, sir. Once na matapos natin, sir, yung navigational floodgate dyan, sir, makukontrol natin yung pagpasok ng tubig. So mabawasan natin, sir, yung
pressure ng tubig dyan na papasok sa mga kabahayan at yung pressure doon sa nasirang flood wall. Pero sa ngayon po, habang hindi pa ayos itong flood wall, ano pong advice nyo sa mga residente na nakatira malapit doon sa lugar? Sa ngayon po, sir, para sa mga nakatira po dyan, sir, medyo sa ngayon, pwede po muna silang doon muna sa evacuation center, yung mga apektadong families, para mas hindi natin kasi sa masabi, baka magkaroon pa ulit ng ganong magkaroon ng sira ulit ng flood wall. So at least hindi sila madamay doon sa mga tubig baha. Okay, sige po, tututukan po natin ang balita ito. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you, sir. Si Engineer Josel Bolivar ng DPWH NCR. Nagmarcha po sa Maynila ang grupong bayan bilang protesta sa korupsyon, mataas na presyo ng mga bilihin at iba pang issue sa bansa. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Connie, kilos protesta nga ang isinalubong ng grupong bayan sa ikatatlong taon ni Pangulong Bongbong Marcos sa panunungkulan. Pero ang dapat sana yung programa nila sa Mendiola, dito na sa Recto ginawa. Lumalalang korupsyon sa gobyerno, kabigong mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagpapatuloy ng pang-aabuso sa karapatang pantao. Inilamang ito, Connie, nga sa mga isinisigaw ng grupong bayan sa kanilang protesta ngayong araw. Mula sa UST kanina sa Espanya, ginambarsa ang grupo at target sana nilang makarating, Connie, sa Mendiola para doon magsagawa ng kanilang programa. Pero dito pa lamang sa Recto ay naharang na sila ng mga pulis. Meron din mga barbed wire bago pa doon sa hanin ng mga pulis, kaya bahagyang nagkaroon ng komosyon nang alisin na nitong mga relista ang mga nakabarikada na barbed wire. Nagkaroon ng tulakan pero humupa din naman at pinayagan na lamang sila magsagawa ng protesta. Hanggang ngayon, patuloy pa rin natin sinusubukan dahil wala pang pahayag ang Malacanang hinggil sa hinaing ng grupo. Around 11:30, Connie, nag-disperse din naman ang rallyista matapos silang pagbigyan ng mga pulis na makapagprograma sa nasabing lugar. Connie. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. Kailan mo kayang itago ang isang malaking sikreto? Diyan iikot ang pinakabagong Kapuso Afternoon Prime Series na Akusada. Simpleng buhay lang ang hangad ni Carolina, played by Andrea Torres, sa kanyang pamilya. Pero dahil sa aksidente, kailangan niyang tumakas at magbagong buhay bilang si Lorena. Ngunit kakaharapin naman niya ang pagmamalupit ni Ronnie na ginagampanan ni Lian Valentin. May papasok din sa buhay ni Lorena gaya ni Wilfred, played by Benjamin Alves. May magandang bukas kayang naghihintay para sa tulad niyang akusada? Abangan natin yan sa world premiere mamaya 4 p.m. sa GMA Network at Kapuso Stream. One show-stopping performance ang handog ni Sparkle Star at Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa Love Laban 2025 sa UP Diliman. Tampok sa bagong bihis ng debut single niyang Reyna ang iba't ibang mukha at kwento ng LGBTQIA+ community. Isang pagpupugay sa tapang, ganda at pagmamalaki sa sariling pagkakakilanlan. Nakisaya rin kay Michelle ang co-star niya sa Encantadia Chronicles Sangre na si Rian Ramos. Kita ang dalawang lalaking yan na pumasok sa gilid ng munisipyo ng Marilao sa Bulacan. Ilang minuto lamang ang nakalipas, dumaan ang puting dump truck ng LGU na kinarnap na pala ng dalawang lalaki. Unang dinala ang sasakyan sa Giginto. Pagkatapos, isinakay ito sa lorry at ibinahe sa NLEX kung saan nahulikan pa ang carnappers. Ayon sa pulisya, unang naibenta ang sasakyan sa San Mateo, Rizal sa halagang 100,000 pesos. Niresell pa ito ng unang buyer sa halagang 400,000 pesos. Natunto ng mga otoridad ang ikalawang buyer, nabawi ang truck at naibalik na ito sa Marilao Engineering Office noong Biyernes. Base sa investigasyon, 4 ang sangkot sa pagnanakaw na ngayoy tinutugis. Ang isa sa kanila, empleyado raw mismo ng engineering office. Naharap na ang 4 sa reklamong carnapping. Pinag-aaralan din kung irereklamo ang dalawang naging buyer ng dump truck. Ibabalik na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang kakayahan ng National Food Authority na bumili ng palay at mais sa mga magsasaka. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene?
Rocky, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na bibili na uli ng mais ang NFA o National Food Authority. Sinabi niya yan sa kanyang pakikipag-usap sa mga magsasaka dito sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija. Sa programa dito ng DA o Department of Agriculture, nagkaroon ng pagkakataon ang ilang magsasaka na tanungin ang Pangulo. Tanong ni Ben Gahilonia na taga Nueva Ecija ay kung paano tutugunan ng pamahalaan ang mababang presyo ng pagbili sa agricultural products. Sabi ng Pangulo, bibili na uli ang NFA ng mais mula sa mga magsasaka. Ibabalik na raw niya sa dati ang trabaho ng NFA na bumibili ng parehong palay at mais. Nauna nang sinabi ng DA na pinag-aaralan na nila ito para matulungan ng corn farmers sa gitna ng mababang farm gate price ng mais. Kung ano man ang itakdang buying price ng NFA sa mais, hindi raw ito maapektuhan ng presyo sa merkado para siguradong kumita ang mga magsasaka. Bumibili ngayon ng NFA ng palay mula sa mga magsasaka sa halagang 19 hanggang 23 pesos sa dry na palay at 18 pesos naman sa basa. Bukod dito, sabi ng Pangulo, mas handa na raw ang pamahalaan ngayon na tumugon sa mga kalamidad gaya ng tagtuyot at mga bagyo. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng 16 na units ng Mobile Soil Laboratory na dadalhin sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ang Mobile Soil Laboratory ay isang 10-wheeler truck na may mga kagamitang may kakayahang sumuri sa lupa para masiguro ang kalidad ng pagtatam ng lupa ng mga magsasaka. Bahagi raw ito ng pagtulong ng gobyerno na mapalakas at madagdagan ang kita ng mga magsasaka. Yan ang latest mula rito sa Nueva Ecija. Ako po si Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated. Maraming salamat, Darlene Kai. Ito ang GMA Regional TV News. Dead on the spot ang dalawang lalaking Army Reservists matapos pagbabarilin sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Batay sa investigasyon ng pulisya, sakay ang mga biktima ng isang kotse habang binabaybay ang Cotabato Isulan National Highway kahapon. Pagdating sa Barangay Bito, doon na sila tinambangan. Basag ang mga salamin ng kotse at nagtamo ng mga tama sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima na kanilang ikinasawi. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente para matukoy ang mga sospek at ang motibo sa krimen. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Patay ang dalawang menor de edad na magkapatid matapos na malunod sa sapa sa Badok, Ilocos Norte. Ayon sa investigasyon, Sabado ng umaga nang maligo sa ulan sa Barangay Turod ang dalawang batang edad 9 at 7. Kinahaponan, nagtaka na ang kanilang nanay dahil hindi pa umuwi ang dalawa. Doon na siya humingi ng tulong sa barangay para hanapin ang mga anak. Natagpuan silang nakalubog sa sapa at wala ng malay. Idineklara silang dead on arrival sa ospital. Ayon sa mga pulis, pagkalunod ang ikinamatay ng mga biktima. Tumataas na ang tubig dagat at inaasahang mag-peak bago mag-alas 2 ng hapon. Kamustahin na po natin ang sitwasyon sa nasirang river wall sa Navotas sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, nilagyan na nga ng mga sandbag itong nasira na river wall dito sa Navotas nitong Sabado. Pero nangangamba nga yung ilang mga residente na mamaya kasi bandang alas 2 ng hapon ay mag-high tide na naman. Bukod sa sandbag ay may mga tapal na rin na plywood itong nasirang river wall dito sa Celestino Street sa Barangay San Jose sa Navotas. Pero ayon sa mga residente, nangangamba sila kung kakayanin nito yung tubig na mula sa dagat na inaasahang aapaw kapag nag-high tide mamayang alas 2 ng hapon. 1.7 meters Connie ang inaasahang taas ng high tide ng CDRMO mamayang hapon at aabot sa 40 hanggang 60 na pamilya ang maapektuhan nito. Binisita ito kanina ng CDRMO at ayon kay CDRMO Chief Von Villanueva, pribadong kumpanya at hindi lokal na pamahalaan ang may-ari at nagme-maintain na dapat ng nasirang river wall, pero ayon sa kanya ay nangako naman daw yung kumpanya na kukumpinihin at papalitan na ng semento yung nasirang dingding o river wall. Ang commitment daw ng kumpanya ay matapos itong papalitan na river wall ngayong buong linggo na to. Yung pagsasaayos ng dingding, nakadagdag din sa pagbabaha, Connie, ay yung sira na Malabon Navotas floodgate. Ayon sa CDRMO ay nagkaroon ito ng mechanical failure noong Mayo, pero inaasahang magagawa naman na raw ito
bukas. Ngayon, Connie, ay sa tingin natin ay hanggang sa ngayon ay gumagana pa naman yung sandbag at pero titingnan natin kung kakayanin nito yung inaasahan nga kanina or mamaya na pagtaas ng tubig. 1.7 meters yan yung high tide. Kanina naman ay namigay na rin ng mga gamot kontra sa leptospirosis at iba pang mga sakit ang City Health Office sa mga residente dito, Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Ngayong tanghali na uupo sa pwesto ang mga opisyal ng nahalal nitong eleksyon 2025. Ano nga ba ang hinihiling sa kanila ngayong manilibihan na sila sa taong bayan? Narito ang aking report. Opisyal lang uupo ang mga nahalal sa 2025 midterm elections. Simula ng 3 taong paninilbihan, maliban sa 12 senador na uupo ng 6 na taon. Ayon sa UP National College of Public Administration and Governance o NCPAG, mayorya ng mga nahalal sa mga LGU, mga dati nang nakaupo sa pwesto. Kaya naroon pa rin daw ang pananaw na halos parang walang nagbago. Ang kaibahan lang daw sa katatapos na eleksyon, nagpakita ng lakas sa mga kabataan at nakita ang resulta nito sa senatorial race. The 31% youth vote parang spelled the difference, no? May pag-asa pala tayo na kasi surprise yun diba? At yun nga, despite the parang surveys before the elections, ang napunta sa Magic 5 ay yung mga hindi natin inaasahan. Sa datos ng GMA Integrated News Research, sa kabuuan, 18,255 na opisyal ang magsisimula ng kanilang mandato mula sa mga senador, kongresista, governors, vice-governors, sangguniang panlalawigan, mayors, vice-mayors at mga sangguniang bayan. Mas marami ng 155 opisyal ang nahalal ngayong taon kumpara noong 2022 dahil sa isang bagong nadagdag na probinsya at 8 bagong munisipalidad. Tinanong namin na ilang kapuso kung anong inaasahan nila sa mga bagong halal na opisyal. Kung ano yung nagawa nung nakaraan, previous nga nakaupo, kung maganda na yung ginagawa niya, dapat palamangan niya para ang mga tao, okay yung kabuhayan. Opo. Gawin nila yung best nila, tsaka yung sa plataforma nila yung magagandang mga plano nila gawin nila ngayong tuparin nila ngayon. Huwag puro pangako kasi pag sa kampanya malakas sila, pinapasok nila lahat ng iskinita. Pero pag nanalo na, hindi nila mabisita kung sino nasa laylayan ng lipunan. Inaasahan ko sana magkaroon ng trabaho yung mga nahihirapan makahanap ng trabaho. Lalo na yung mga katulad ko na 21 years old, gano'n. Tsaka yung rin po, yung pagbaba ng presyo ng bilihin. Ang laging napapansin ko, ang ginagawa lagi maayos na kalsada. Tapos yung sira, hindi nila napagtutunan ng pansin. Ang ginagawa nila, yung sira, yung mga buo, ayun yung binabakbak nila. Ba't kaya gano'n? Hindi ko alam Siguro, andun yung pondo. Si Aling Adelita, na pansamantalang nakatira sa isang waiting shed, aminadong bumoto ng ibang kandidato dahil hindi raw tinupad ng kanyang dating ibinoto ang kanyang pangako. Sabi doon sa staff niya, tulungan mo to Alma. Pagkatapos wala naman. Kaya yun. Ngayon wala pa rin? Wala pa rin. Itong bago nga, nakakasigurado kung makakatulong sa amin. Paalala ng NCPAG, hindi dapat natatapos sa pagboto ang responsibilidad ng mga botante dahil bahagi ng obligasyon ng taong bayan ang singilin ang kanilang mga leader sa tuwing sila ay may pagkukulang. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good times and great memories ang nabuo sa Beyond 75, the GMA Network's 75th Anniversary Special kagabi. Lumampas sa red carpet with their glamorous attires, sina Kapuso Primetime King and Queen Ding Dong Dantes at Marian Rivera, Asia's multimedia star Alden Richards, at Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Gaya ng Diamond Year Celebration, kuminang din sa red carpet sina Rian Ramos, Gabby Garcia, Sanya Lopez, Kylie Padilla, Julian San Jose at marami pang bituin ng GMA Network na naghatid ng saya sa mga kapuso over the years. Dumalo rin ang mga personalidad ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs, suot ang matching ternos at barong gaya ng kasama nating sina Connie Sison at Rafi Tima.
Present din siyempre sa mahalagang milestone ng mga haligi ng Kapuso Network sa pangunguna ni GMA Network President and CEO Gilberto Duavit Jr., Executive Committee Chairman Joel Jimenez, Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Yalong, Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal. Mga mare at pare, mapapanood ang TV special ng Beyond 75 sa July 12. Taus-pusong pasasalamat sa ating mga manonood, sa ating mga kapuso. They are the reason we're here. So for the last 75 years, naging karangalan at privilege natin na paglingkuran sila. I'm very thankful to the Lord na umabot yung GMA hanggang 75th and sana hopefully 100, past 100. And we want to maintain our responsibility to the Filipino people. Kinilala at pinasalamatan ng sakripisyo ng Pinoy Seafarers sa isang tribute concert sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Kabilang sa mga nag-perform sa Alon Pag-ibig Pangarap Pag-asa concert ang indie folk pop band na Ben and Ben, pati ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng tubig sa Encantadia Chronicles Sangre na si Kelvin Miranda. Bukod sa performances, nagkwento rin ang ilang seafarer tungkol sa hirap na mawalay sa kanilang pamilya habang nagtatrabaho sa gitna ng dagat. Nakiisa rin sa Alon Concert ang GMA Pinoy TV at may palaro sa mga pumunta sa concert. Ang kinita ng concert, ilalaan daw sa mga programang sumusuporta sa mga seafarer at kanilang mga pamilya. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Kathy Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.